Isang revelasyon ang bubuksan natin ngayon. Paano ba nabuo ang pagmamahalang Alina at Haji Alejandro? Sino ang nanligaw? Sino nga ba? Ako yata. Napakahirap din kasi to be sa lugar ko, but then I try kasi I have a family to support. Parang sa tinamad na ako pag may offer, minsan tataasan ko. Pero nami-miss ko in my heart, parang gusto ko ulit. Pero kaya ko pa ba? Sino ang matatalinong tao magaling eh? Ewan ko ba, ang cheap ko talaga. So nung naging kami, wala namang ano. It was a common knowledge for everyone. I am the common law wife, the partner of us. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang umaga, tanghali, hapon, kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog na ito. Muli, isang makatotohanan, realidad na kwentuhan. Kasama natin ang controversial, isang singer, Alina Velasquez. Hello, Sir Morley. Kamusta po kayo? Kumusta ka na? Ako po, trying to move on, trying to be happy each hour of every day. Napakahirap din kasi to be sa lugar ko, but then I try kasi I have a family to support and be with. So, kailangan, okay lang ako. Kumusta na yung katatapos mong concert? Ay, alam nyo, I'm overwhelmed. Kasi nakita ko lahat ng mga kaibigan ko na sumusuporta and some new faces and old faces na hindi ko akalain na maalala ko. And excited sila mapanood ako. And they're all happy and they congratulated me. Pero sobrang kinakabahan talaga ako. It's been a while. Pero Kailan the last time na nag-concert ka? hindi ko na po maalala. Decades na ba? Hindi ko na maalala. Probably more than 10 years na. 10 years na. Hanggang sa tinamad na ako pag may offer, minsan tataasan ko. Kasi ayoko na parang gusto ko na lang ba na wala na lang talaga sa akin yung healing. Pero nami-miss ko in my heart, parang gusto ko ulit. Pero kaya ko pa ba? Kaya naman, oo. Ano yung mga song na kinanta mo on that concert? Yung kinanta ko doon mostly from my first and second album. Ano ito? Yung first album ko, yung Kahit Gaano Kalaki. Paano yun? Kahit gaano kalaki. Oo. Naalala niyo ba ba yun? Mga 200 years ago. Oo. Okay. Yung pasumpa ka ba sa akin? Ayan. Oo, yun ang mga kinanta mo. At yun yung mga memorable songs na nagpasikat sa isang Alina. Oh, yes. Malaking utang na loob ko sa mga kanta na yun dahil tinulungan nila ako na madinig at yung pangalan ko mapunta na sa song hits. Paano ba nag-start ang isang Alina Velasquez in showbiz? Well, I was with the New Men's shows and then because breadwinner po akong family, kumakanta ako sa hotel. Lounge singer po ako. Doon po ako na may lumapit sa akin and inoferan po ako na mag-recording. Pero hinindian ko pa yon. Until yung si Margot Gallardo, who happens to be, the late Margot Gallardo, happens to be a good friend of Haji. Sinabi nila kay Haji na kung pwede ako mag-record ng song. Ngayon, akala ko yung mga seryoso ba? Na mga kanta. Double meaning. Noong una, hesitant ako kasi sabi ko, Tagalog. Kaya ko ba to? Parang sobrang sexy. But I did it anyway because it's Moy Ortiz and Edith Gallardo ang involved dun sa CD na yun. So I said, sige, game. Because I really want to record. Kasi lahat po yung dream ng mga singer po, di ba po? Gusto lahat. Magkapangalan. So I'm so lucky kasi napunta yung maliit na pangalan ko sa history ng music sa Pilipinas. Ang mga kasabayan mo most of the time, sina May Rivera ba? Yung Aray? Yes, May Rivera. Selena. Yung kinanta naman ni Selena. Nilunok kong lahat. Imagine nyo, yung mga double meaning. Pag mag-show kami, aray, kahit gaano kalaki, nilunok ko lahat. Namimiss ko sila, si May, tsaka si Selena. Sino yung pinakamatindi mong nakalaban dito, kumbaga sa popularity? Tingin ko si May, kasi napakasikat ng kanta niya yung Aray. Kahit nga ako kinakanta ko yun Sarap talaga ng panahon na yun na nag-show kami out of town. Mostly barkadahan lang. Mostly barkadahan. Barkada ba kayo ni Haji? Paano nga ba nag-start ang relationship ninyo?
27 years ago. Nagkita kami through Rico Puno. I was singing sa campaign. Rico also was singing sa campaign. Nakita kami sa isang place where we hang out muna while waiting for our turn to sing. I love playing billiards. So, nagbilyar kami. Hindi naman pala marunong ang Rico Puno. Nagpapakute kasi may tinawagan. Pare, di ba nagbibilyar ka? Hindi ko man alam kung sino. Biglang dumating siya. Hindi ako titingnan eh. Parang dire-diretso lang siya. Sabi ko, okay, cute. Sabi ko lang, laro kami. Kala ko matatalo ko siya, napakagaling pa rin yung tao. Hindi niya ako pinanalo. Na-challenge ang lola. Yun pala, during that time, napansin na niya ako. Kaya lang, may feeling siya kasi na baka kami ni Rico. Naging kayo ba? Ay, hindi. Okay. Sabi ko kay Rico, ano ka ba? Hindi kita type. Kaibigan na lang tayo, hindi ko type may bigote. Yung niloloko-loko ko siya. But I love Connie. Pero kilabot ng kulihiyala si Haji at napakadami nakakakilala sa kanya. Pero ikaw hindi mo siya kilala. Kasi nung time niya, nung kilabot siya, ang fan kasi niya, mama ko eh. Ako kasi panahon na nila Martin Rivera. Mas bata. Yun yung mga bagets. But I love his songs. Kinakanta namin sa school yung kay ganda ng ating musika. Pero nung na-meet ko siya, niisip ko lang, ay, ito pala yun. Ito pala yung mga kanta niya. Siyempre may paghanga agad ako. Pero suplado kasi talaga siya. And I loved it. Kasi hindi ako sanay. Sanay kasi ako sa mga lalaki. Pag tingin sa'yo, parang sinasabi na kagad na, I like you. Ay, ayoko mo. Siya? Wala. Snub ka. Dead man beauty mo. Gusto ko siya. Biglang, ay, gusto ko siya. Na-challenge ka. Paano naman nag-start yung relationship ninyo? Kumbaga, after nyo magkakilala, ano na ang sumunod? Kasi, we were supposed to go out as a group again with Corix. Hindi pwede si Rico. Sabi niya, oy, Lynn, wag na kayo lumabas ni Haji. Wala ako eh. Sabi ko, bakit kaya ayaw niya kaming lumabas? Eh yun na nga, yung fear niya na pag hindi siya sumama, baka may mangyayari sa amin ni Haji, magka-developan kami. Happen. So, nagkwentuhan kami. Ganun, is a very intelligent man. Isang revelasyon ang bubuksan natin ngayon. Paano ba nabuo ang pagmamahalang Alina at Haji Alejandro? Sino ang nanligaw? Sino nagpakita ng motibo? Sino nga ba? Ako yata. Inaamin ko. Oo, paano ginawa mo? Tingin ko kasi kung hindi ako magpapakita ng motibo, hindi nga papansin. Siguro Tama naman. Kasi may pride din siya eh. Takot siguro siya na baka may sabihin siya sa akin, bigla ko siyang basti din. Kasi I think iba rin yung nakikita niya sa akin when we're together. Siguro iba yung body language ko. Pero yung puso ko talagang lumalabas na ng heart ko, ng dibdib ko na I like you, ikaw na lang ganun. Ma-pride din yung tao eh, hindi siya masalita. Even nung mga huling years, hindi siya pala I love you eh. But then he told me he loves me nung naka-confine na siya. So, ibig sabihin, matagal ang inyong relationship. It was an on and off. Ilang taon? 27 years. 27 years ang inyong relasyon. Nagka-baby ba kayo? No, we decided not to because meron na siya. Although at 29, nung naging kami, pwede pa naman ako. Kaya lang, we decided total meron na naman ako nung pagkadalaga ko. May anak ka rin sa pagkadalaga. Opo. Ilan? 3. Tatlo. I was a teenager when I met someone na napakabait na. Ilang taon na itong mga anak mo to? 30s na sila, late 30s. Sino-sino mga to? Well, sa first, si May. Yung father niya, I met when I was a teenager. Alam mo yung parang exposed ako eh. Pling-pling, oo, gano'n na. Sa pagkanta eh. Siyempre, I grew up sa ng pakpak ng parents ko. Tapos, nasa exclusive school ako. Parang wala ako masyadong alam. So, I met this guy. Pakala ko laro-laro lang. Ayun. Pero it's okay kasi hindi ko naman pinagsisiyan. Otherwise, I would regret also having grandchildren right now by my daughter. Yung pangalawa? Pangalawa, I met this man 2 years after. So, I had 2 sons sa kanya. Pero walang kasal. Hindi ako nagpakasal kasi I was so young. So, meron kang 3 anak dito sa una mong minahal. So, hindi Actually, hindi ko masasabing minahal. Oh? Sorry kasi it's probably just one of those relationships na bata ka, mapusok ka, or curious ka sa mga bagay-bagay, gano'n. So, walang love? Walang ganong klaseng love. Kasi si Haji yung first love ko eh. But I had feelings for the fathers ng mga kids ko and they're all nice naman. It's just that ako yung ayoko mag-settle with them. Pero linawin natin, pero yung mga anak mo mahal mo just because of anak mo sila. Yes.
Sobra. Sobra. Mahal na mahal We mo grew sila. up together. Kasi ano pa lang ako, 18? Noong mga panahong nanliligaw sa'yo si Haji, hindi ba pumasok sa isipan mo na may mga anak na to? Alam mo na ba yon? Tinanggap mo yon? Hindi ko na inisip kasi siya lang naman yung naiisip kong gusto ko eh. So, whatever he has in his life, I'll just accept. Sa simula pa lamang, pwede nating sabihin na nang agaw ka ba? Wala po kasi nung naging kami ni Haji. Well, first of all, matagal na silang hiwalay ng biological mother nila, Rachel. Tapos nag-asawa na rin yung first niya. And since hindi naman sila annulled, when he met Rio, when he married her, kailangan sa Amerika. So they got married in the States. So nung naging kami, wala, hindi naman ako parang naging mistress or ano. It was common knowledge for everyone. I am the common law wife, the partner of Haji. Sobrang mahal mo si Haji, nang lulungkot ka ba, nangihinayang ka ba na hindi kayo nagkaroon ng anak? Hindi, okay lang. Kasi iniisip ko baka magkaroon ng problema sa side niya sa mga bata. Kumusta na kayo ni Rachel? Oh, we're good. And I love her. Kasi yung respeto na binibigay niya sa akin, matindi talaga. And I'm so happy na ganun pala yung pakiramdam niya sa akin na I give her father joy. She told me that. Yun daw ang nawala sa dad niya nung time na nawala ako sa pamilya nila. Isang revelasyon ang nangyari na kung saan viral ang video ni Alina na kung saan umiiyak ito na ilagay sa Walk of Fame na may pangalan ni Haji Alejandro. Ito ay matapos na hindi siya payagang dumalaw o sumilip man lamang sa wake ng lalaking kanyang pinakamamahal. Kwentuhan mo nga ang ating mga listeners. I was there nung nawala siya. I would go back to his house, back and forth, para iwasan po ang mga taong ayaw sa akin. When I know na dadating yung pamilya doon, I go home. I was there with him for 8 days and I knew he was trying to process na his death kasi paunti-unti na siyang nawawala. I knew it. So, binubulungan ko na lang siya. And then, I left the day na alam ko na mawawala na siya. So, may mga binulong ako sa kanya. And then, after that, of course, I want to go to the wake. Pero sinabihan po ako kasi ng maid, inutos sa maid na ngayon ka lang pwede pumunta, bukas hindi na. I was like, bakit ganun? Ngayon, bukas hindi. Kaya sabi ko sa sarili ko, what for? Okay lang, wag na lang. Because if I go now, baka mag-away-away lang sila. Baka awkward lang. Imbis na pagdasal ko si Haji, baka umiilag ako sa mga tingin, sa mga sasabihan. And you know, di ba po ang purpose ng going to the wake is to sympathize with the family? Why would I do that when I know na ayaw nila sa akin? And besides, as a Christian, I know Haji's not there anymore. Hindi naman niya na makikita pa na nagpunta ako. Haji knows how I love him. And God knows how I talk to God every day and say, God, Lord, can you hug Haji for me? Ganun. Nandyan po ba siya? Ganun. So, that one, yung isa Eastwood, nalaman ko kasi na nilagyan nila ng candles yung star niya. So late at night, I went down kasi doon lang ako nakatira. I bought flowers earlier kasi anniversary namin yun April 22. Nilagay ko doon and then I prayed. Medyo naiyak ako kasi Gano'ng kasakit yan? buhay ko siya Tapos biglang wala. Tapos pinagdadamutan ko. Mahal ko tatay niya, mahal ko anak niya. Bakit? Mahirap bang matanggap yun? Di ba sabi nga, mahalin mo ang taong nagmamahal sa mahal mo. Kahit kriminal pa yun, mahal niya ang mahal mo. Mahalin din natin sila. Pero hindi napakahirap sa kanila na matanggap ako. Pero hindi po ako galit. Pero nakikiamot ka ng awa on that night. Na sana... Yung totoo ko, hindi. 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 Walang ganun Kasi wala. Kahit ano gawin ko. Yung bang iban ka sa ICU, naawa ba sila sa akin? Ibinan ka sa ICU? Anong hospital to? Medical City. Medical City. Iban ka ron na bawal kang dumalaw? Bawal kang First pumunta? day. Nagsumbong agad ako kay Rachel. Ini-reverse naman. Galit lang talaga sa akin ang isang member ng family. Diretsahan, prangkahan. Sino yung galit sa'yo? Hindi ko po masasabi. Pasensya na po. But alam ko naman po na may mga kaalam din na makikinig sa atin. Kasi po itong video niyo forever na po ito Baka po, who knows later, mag-okay kami. Kasi yun yung promise ko kay Haji. But she knows what she did to me. And I pray that one day she'll realize na napakasakit ng ginawa. She wasted time. I mean, yung time na nawala ako, na mag-aalaga ko kay Haji, wala ako doon because
Inaway niya ako eh. Talagang pinilit niya ako na na mawala. So, ibig mong sabihin, gusto mong mag-alaga nung nasa hospital si Haji, pero hinadlangan ka niya, tinanggihan ka, pinaalis ka. Yun ang tunay at eksaktong nangyari. Yeah. Pakikwento mo Hindi nga. ako verbally na pinaalis. But alam mo naman ng kilos ng tao, gagawang ka ng storya eh. Especially when it comes to money. Alam ko naman, puro monetary, lang naman to eh. And I want them to know na never ako na nagka-interest kung ano man ang meron ng daddy nila. 27 years na kami. Wala naman akong bahay. Wala naman ako sarili kong car. Nanghingi ba ako? Hindi nga ako nanghingi ng kasal eh. Doon matakot. Pag nanghingi akong kasal, ibig sabihin, hati ka agad, di ba? I did not. Kaya napakasakit sa akin na pag-isipan pa ako ng ganyan. For someone na walang-wala. When I pray, pinagdadasal ko sila na magkaroon ng realization na huwag naman ganon ang pag-iisip nila sa mga tao. Siguro, hindi lang naman kasi akong ganyan nila pag-isipan. I think it's the character already ng tao, no? Pag nang-aapi ka. I think it's the character already ng mga nang-aapi na. Hindi ka iniisip nila na baka manghingi ka, baka pumarte ka sa pera o kayamanan ni Haji dahil homeless ka. Tanong ko, paano ka naging homeless bago mo sagutin yung first question ko? Naging homeless ako kasi doon ako nakatira sa kanya for 2 years. Hindi na lang ako kumuha pa ng bahay kasi gusto ni Haji, nandun ako lagi. So nung nawala siya, nobody asked me, saan ka lilipat? It came to a point where pinatanggal na rin nila mga gamit ko sa bahay niya. Kasi dadating na yung caregiver, yung mga nurses. Tinanggal ko lahat ng gamit ko na napakarami. Tinambak ko muna sa bodega. Nobody's prepared for it naman sa nangyari. And hindi ako na nagalit. Kasi I'm grieving. I mean, nung nagkasakit si Haji, every hour umiyak ako. I was so weak. I have no space in my heart for anger. Baka makahimatay na ako. Di ba live-in kayo ni Haji? So, kailan mo nalaman na may sakit siya at ano yung sakit niya? We were busy, no? May shows siya lagi. He's so blessed, lagi siyang may show. Except for this one day in Vigan where he was with the hitmakers. Bigla siya nagreklamo na masakit yung tiyan niya. So, ayaw pa niya magpa-ER kasi takot siya sa mga ganun eh. When we came back to Manila, nagpahinga muna siya. Tapos, na ER na nga siya talaga, hindi na niya kaya. And then, kinonfine siya. Sinabi sa kanya what he has and he needs to have the surgery. So, after 2 days, he had the surgery and it was not good. Tapos, he was getting better. Ang advice lang sa kanya, yung kakainin mo dapat nasa binlender. Bawal lang po siya ng mga solid. Kasi yung natira niyang bituka, maliit na lang. So wala na magda-digest na pagkain. Nagkaroon siya ng infection. So na-ICU siya. Akala ko talaga na naman, yun na eh. Akala ko yun na yung last. Kasi he was intubated. Bumaba lahat, oxygen, lahat. Bumaba lahat. I prayed. Lord, sabi ko ganun. Paggalingin niyo po si Haji. Sana po sa anniversary, sa birthday ko, March 7. Sana po nasa regular room na siya. So I can sleep there. Kasi sa ICU bawal kasi diba, matulog. You know what? God gave me that, yung prayer ko, God answered it. Yung birthday ko, He surprised me. Nasa room na siya and may flowers pa. Haji never gives me flowers. Inutos niya syempre. But it's Him. I prayed again. Lord, sana po makauwi na siya. Kaya lang, bago siya umuwi, nireject nga po ako ng family hanggang sa hindi ko na sila nakita lahat. For the records, kailan at saan sumakabilang buhay si Haji? April 21st at 11:24 in the morning. I think 11:24. It's 11 something. Saan ka nun? Umuwi muna ako kasi yung mga anak niya nandun and I know ayaw nila ako. Nang malaman mong nalagutan ng hininga si Haji, anong unang ginawa mo? I was ready. Because when I left that morning at 8, alam ko po hindi na siya sumasagot. I knew he was going na. Kaya binubulungan ko siya. And I'm glad na hindi ko nakita yung last breath. He was trying to process his death. Kung pupuntahan natin yung eksena na kung saan binubulungan mo si Haji, pwede bang marinig namin yung sinabi mo? Sabi ko, Love, ikaw ang mamahalin ko habang buhay. I said, go with God. Alam mo, gumagano'n siya. Go with God. Magiging okay lang kami dito. Huwag kang mag-alala. Ako, magiging okay lang. Gaganon siya. Hindi pala ako magiging okay. It's so hard to wake up in the morning kasi sanay ako na katabi ko siya. Gumaganon ako Tinitingnan ko, huminga pa siya. So, pag magising ako, magaganon ako. I think I'm having a mild depression.
Hindi ko lang sinasabi sa family ko kasi mag-worry sila sa akin. But pag nadidinig ko yung kanta niya sa Facebook, minsan may tribute sa kanya, no? Nag-anxiety attack ako. Parang hindi totoo. Ang healthy niya eh. Napaka-healthy niya, bigla na lang siya nag-deteriorate. Sabi ko, hindi man ako nagalit kay God. Sabi ko, God, I know you have a plan. Nauna lang po siya. Napakahirap. Alina, ng mga panahong nasa wake o nakaburol si Haji, ano yung ginagawa mo ng mga panahon na yun na hindi ka makapasok o makapunta sa chapel? Andun lang ako sa room and trying to talk to him in my mind. Minsan sabihin ko, nakikita mo ba ako? And then I would say, ang gulo, no? Hayaan mo, aayusin ko to. Kasi nga, tsaka yung wake kasi 2 days lang eh. Wala ko alam sa arrangement ng wake. He was cremated kasi alam ko yun ang gusto niya. But I'm just sad na I wasn't able to choose yung damit or even put on the makeup. Kasi ako yung nag-makeup sa kanya. And I knew that gusto niya ayusin ko hair niya. Hindi ko na naano yun kasi hindi na nila ako tinawag. Hindi ka tinanggap, hindi ka tinawag. Wala na ano yun sa akin. Sinabi lang, pwede ka pumunta today, bukas mo. Sabi ko, okay lang. Hindi nila ako nagsabi na hindi ako pupunta. Nung mailibing siya, saan ba inilibing? Hindi nilibing yung urn niya. Yung urn niya? I think nandun kay Ali. Sa unang asawa niya? Si Ali, kay Rio. Oo, yung anak niya kay Rio, kay Ali. So, confident ako kasi sabi ko, makikita ko siya. Pwede ako pumunta para makita ko lang. Nagawa mo na ba? Hindi pa ako ready. Kung may isang kanta ka na gusto mong ibigay kay Haji, sabi nga nila, ang kaluluwa raw nakakarinig kung saan man nandito tayo, who andito si Haji. Anong song ito? Somewhere in Time. Paano yun? Somewhere in time, we met on timeless years. And in the evening mist, we kissed and time stood still. May theme song ba kayo? The Way You Look Tonight. Paano naman yun? Wow. Naalala kong kapugian niya eh. Oo. Pagka kinakanta ko yung someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Saan yung magandang place o saan yung mga lugar na pinupuntahan nyo noon na gusto mong balik-balikan? Baguio. Bakit Baguio? Sa Baguio Country Club. Kasi nag-golf kami dun eh. And then, lagi lang kami, dalawa lang kami dun. Kumakain kami. Sa inyong dalawa, sino ang joker? Siya. Paano ba mag-joke ang isang Haji? You know, ang matatalinong tao magaling eh. Magpatawa, diba? And matalino siya. Ang gagal. Ewan ko ba, ang cheap ko talaga. Lahat ng joke niya tinatawanan ko. Pero pag ako nag-joke, sabi niya, kakainis? Corny! Sabi niya, matuto ka kasi wag tawanan yung joke mo, itapusin mo. Ano natutunan mo kay Haji? To be organized. Napakalinis niya sa bahay. Diyos ko, hindi niya ako pinag-aayos ng gamit niya kasi kabisado niya, napakarami niyang gamit. Yung mga medyas niya, pantay-pantay. Oh. Underwear, pantay. Lahat! Pati brush niya na nilagay niya doon 7 years ago, nandun pa rin yun. Kaya ako alam ko na hindi ko gagalawin. Ako magulo. Kasi syempre siguro babae din ako. Sanay kasi ako na may yaya noon. Pero grabe, napaka-organized niya. And sa craft niya, he's a professional. Pag may show siya bukas, sigurado yan. Today, buong araw, inaano niya yung spills niya. Kaya ako taga-operate kasi ng music niya eh. Yung instruction sa akin matindi. There's no room for error talaga pag siya nagsishow. Paano mo sinuportahan for longest year ang iyong super love na si Haji? Sinuportahan ko siya. I was always with him. I eat with him. We go out when he sings. Naging manager na lang din niya ako para may income ako. Ikaw pala manager niya? Oo. Ilang years yan? Niya. Ilang years yan naging manager 2 ka? years yata. Manager. Okay. Kaya madami akong pera noon kasi hinahatian niya ako sa talent. May talent fee ka na, may manager's fee ka pa, so doble. Konti lang yung manager's fee. Oo. So, kaya tumaas ang talent fee niya dahil sa akin. Oo. Tinataas mo. Ano yung mga bagay na namimiss mo sa kanya? Na iniiyakan mo ngayon? Na namimiss mo? That silence when we're together. Because for you, silence is nothing, right? May taong nakakamiss na, sinasabihan niya ako. But no. That silence between me and
Haji is something very deep. There are no words, but only eternal love there. Hindi kasi siya mahilig magsabi ng feelings niya sa akin, but I know. So that silence when we're together, I know. We both know. Sino ang makisin yung dalawa? Sino yung kiss ng kiss? Malambing. Ako, inalikan ko sa kamay yun eh. So, hindi siya makisa dito. Kiss niya ako. Yan, ikaw sa kamay, hinahalikan mo siya. Kasi hinahangaan ko siya eh. Mm-mm. I honor him eh. Naipagluluto mo ba siya sa bahay? Hindi ako makaluto kasi yung kitchen kasi common eh sa family, sa mother niya. Territoryo ng mother niya. Paano ka tinanggap ng mga nanay ni Haji? The first one, di naman ko naman na-meet ang mommy ni Okay, Rachel. Rachel. Hindi ko po siya, I didn't have that chance to ma-meet ko, but I know she's a nice woman naman. May mga anak na rin siya doon. Kay Rio, I would have really wanted to meet her, kaya lang, nagkasakit na siya eh. Colon cancer din yung kay Rio, so hindi ko sila lahat na-meet. But I would love to. Kunin ko na lang yung punto mo na umiiyak ka doon sa, ano tawag doon? Yung Walk of Fame. Yan. Kunin ko ang opinion mo, damdamin mo, habang ikaw ay umiiyak, na naawa sa iyo mga tao. Ikaw bilang si Alina na minahal ni Haji, ikaw ba ay humingi o kumuha ng simpatiya ng mga tao kaya mo ginawa yun? No, hindi ko nga alam na magiging viral eh. I was there kasi iniisip ko, how do I honor this man? Hindi ako nakapunta dun sa wake niya. How do I honor him? I want to pray for him. I want to give the flowers because it's our anniversary. So nung nalaman ko na nilagyan siya ng candles na Eastwood, nagmadali akong bumaba. Pero I made sure walang masyadong tao. Kasi ayoko mag-attract ng attention. So ano lang, hindi ko akalain na hindi ko gustong kawaan ako. Ayoko nang ganun eh. Ayoko nang kakaawaan ako eh. I just, in everything that I do, kahit dati, sasabihin nila being with Haji, tanga ako. Nagpakatanga ka nga ba? Sasabihin ko sa friends ko, ay sorry naman. Pag tanga ka, anti-aging yun eh. Pag tanga ka, hindi ka tatanda. Kasi you're ignorant about many things, right? But I'm not. I knew what I was doing. I just followed my heart. When you follow your heart, hindi ka mapapagod. Napagod ka ba sa pag-ibig kay Haji? Hindi nga eh. Nainis lang ako minsan kaya umuwi ako sa amin. Anong Ayoko kinainis sa kanya. mo? Hindi, Pikon wala. ka ba? Siya, oo. Pikon si Haji. Paano mo napipikon Eh siya? kasi pag mag-argue, syempre natural lang yun, no? Mag-argue, ay talo ko. Pag nagsalita na siya ng Dahil? pinuso po kasi yun. At matalino. Matalino. Ako ayoko na. Okay, uwi na lang ako. Titigan mo ako sa mata at titignan kita habang nagsasalita tayo. Patapos mo bang sasabihin, hindi na muli mabubuksan ang puso mo at hindi ka naiibig? Naku po. Alam mo, gusto ko. Gusto ko mahalin ako ulit ng kung sino man ang nandyan. Gusto ko ng atensyon, mahalin ako. Hindi pera-pera ha. Like what I had with Haji. But I know, mahirapan yung tao na yun knowing my background na sinasabi ko sobrang mahal ko si Haji. But I know Haji would want me to have someone na mag-aalaga sa akin. Handa ka na ba na muling magkaroon ng karelasyon o pag-ibig, pagmamahal? Si God. Bahala dun, si God. Sa ngayon, kasi kawawa yun. Kawawa yung makikilala kong bago. Unless okay lang sa kanya na may iba akong mahal, gusto lang niya akong makasama o alagaan. Depende. But that's a very difficult question to answer. Kung nandito sa tabi natin si Haji, naririnig niya ang ating usapan, nakikita niya tayo, daratsahan, prangkahan, anong gusto mong sabihin sa kanya? You know, every day, I message him on Facebook, on Messenger. Kahit wala na siya? Kahit wala na siya, every day, sabihin ko, love, nag-rehearse ako with the band. Love, narinig ko yung kanta mo ha. Every day, meron akong message sa kanya. So, kung nadidinig ako ni Haji ngayon, sabihin ko sa kanya, love, I did it. I had a show and I was happy. And gawin ka sanang angel sa akin ni God na samahan mo ko sa journey ko because I want to sing again. I want to be heard again. I want to work. I want to support myself. I need to get up again. Ang ganda nga nun because God blessed me with a voice. God blessed me with people like you. Tapos, hindi ka naman talaga nagtatrabaho because I enjoy singing eh. Biro mo, nag-e-enjoy ka na sa ginagawa mo, babayaran ka pa. Hindi nakakapagod yun. Alina, ng mga panahong nagkaroon kayo ng relasyon ni Haji, kasikatan mo, huminto ka ba ng pag-aartista? Huminto ka ba ng pagiging singer mo dahil kay Haji o ano? Dahil sa kanya,
There was this instance when sikat yung kanta ko at saka ako, konti, nung panahon na yun. Sa mall, lalapit ako ng tao. Like, hi, Alina, ganun. Walang lalapit sa kanya. Iiwan niya ako, lalayo siya. And I felt yung siyempre, di ba? Parang di na siya recognized ng mga tao. I felt it. Kaya sabi ko, ayoko na nito. Huwag na lang. Nararamdaman ko rin na parang ayaw na rin niya ako kumanta kasi yung attention ba, yung exposed. Eh sabi nga niya, kung ang gusto mo lang support, financial, siya na lang bahala. Sa pag-i-end natin, may 3 messages na gusto kong hingiin sa'yo. Una, ano mensahe mo sa mga fans ni Haji? Maraming salamat po sa pag-support at pagmamahal nyo kay Haji. Gusto ko lang malaman nyo na mahal din niya kayo kasi nakikita ko siya, how he performs and how much he loves his songs na kantahin para sa inyo. Sa mga lugar na napuntahan namin kasi lagi nga niya akong kasama, he loved performing. Salamat po talaga. And sana po wag mahinto ang mga kanta ni Haji sa puso ninyo. Sana po mag-apply sa buhay niya yung mga kanta niyang napakaganda. Mensahe mo naman sa mga fans mo. Well, recently, because my videos or my posts became viral, nagulat po ako talaga. Hindi ko po inaasahan na may mag-defend sa akin or may talagang nasa side ko sila binabash yung kabila. Ang gusto ko lang po sabihin, wag po, kasi lahat ng tao may mga pinagdadaanan. This thing is so sensitive sa pamilya and wag na po tayong magalit. Things happen kasi hindi ko natin alam paano nung natatanggap nila yung tukol sa daddy nila o sa anak niya. Bayaan na lang natin sila. Sa akin naman, may awa ang Diyos time heals all wounds. So I know that yung differences namin magiging okay. I know that. Mensahe mo sa pamilya ni Haji, particular doon sa may ayaw sa'yo. I've done everything to please you in my heart. Yung simpleng ako, yung kaya ko lang gawin to please you, ginawa ko na. I am not perfect, it's just me. Hindi ko alam paano ko sasabihin sa inyo na mahal ko talaga ang daddy mo, ang anak nyo. And I sacrificed so many things nang walang pagsisisi because I know it will make him happy. My presence with him is what makes him happy. Sa totoo lang, mahal ko kayo na pamilya niya kasi. Pamilya niya kayo Kung mahal niya kayo, ganun din ako Mahal ko ang mahal ko. And I hope that someday, we will be healed. But sayang ang panahon, no? Kaya doon po sa mga nakikinig sa atin, yung pride talaga natin is evil Time is so short, especially for family or friends that may differences tayo. Sayang. Ang dami-dami ko pa sanang gusto namin gagawin ni Haji. Hindi na nagawa. Na I wasn't even able to tell him. And the time na I left the family, na sila-sila na lang, I wasted time. I wasted a month and 2 weeks na sana nandun ako. But wala may mga nangyayari talaga sa buhay natin na kahit pilitin mo, hindi mo makukuha. So what do? Give them time. Give myself time. Ano ang buhay para sa'yo? Empty. I may not have any more yung comforts ng buhay like a home or money or car, but what matters is that emptiness in my heart. Yun yung naiisip ko emptiness ng heart ko, hindi emptiness ng bulsa. Because to me, it's just money, no? Given the opportunity, we will all have that money. But I want to retain, I want to go back to friends, new friends, old friends, family who are taking care of me. Sila ang treasure ko sa buhay Sila yung dahilan why I'm still here, why I'm still talking like this Kasi kung hindi, I won't make sense anymore. But because of friends and family, nakakaisip ako maayos sa pagplano. And I'm so thankful kay God sa mga tao na talagang nagpupush sa akin. Yung show na ginawa ko, ayoko na Ayoko sana. Sabi ko, ano kakanta? Hindi ko alam gagawin ko. How do I stand in front of people? How do I do it? Pero sila nagsasabi, you can. Kaya mo yan. And when I stood there on stage, parang automatic. It's a blessing talaga na regardless of my age, to be given another chance. This is so priceless, I'm so and thank you to you. Thank you din. Nakilala din kita sa Thank wakas. you so much. Alina, last, mula nang ikaw ay nagkaroon ng family first, nagkaroon ka ng 3 anak, nagkaroon ka ng mga singles na magaganda, nakilala mo si Haji, ano ang realization mo sa buhay mo? That things come and go. Yung mga ginagawa mo sa buhay and yung mga achievements mo,
you do it, tapos mawala din yan eh. Ang mga naiiwan are people who are important to you, are the people who care for you. Doon ka kakapit. Punong-puno, siksik, liglig. Kuwento ng realidad. Kuwento ng katotohanan. Mga kuwento sa likod ng pelikula, sa likod ng kamera. Dito, inyong maririnig, makikita, pagkukwentuhan, pagchichikahan. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka saan man panig ng mundo. yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.